Nakuha na ng Suns si Nick Richards, ang sentro ng Hornets, kapalit ni Josh Okogie at 3 second round pick. Siya ang kapalit din sa position sa starting lineup ng Suns para kay Nurkic. Si Richards nasa 9 points at 7 rebounds per game ngayong season. Wala ding shooting sa 3-point area, pero mas better defender o rim protector kumpara kay Nurkic. Sa short term, panalo doon ng Suns kasi nagbawas din sila ng second tax apron. Mas malaki yung kontrata ni Okogie kontra dito kay Richard. Sa long term naman, doon talo ang Suns dahil nauubos na ang mga draft picks nila. Si Nurkic naman nahihirapang ma-trade ng Suns dahil sa kanyang $18 million na kontrata. Kailangan kasing samahan pa yun ng mga draft picks ay paubos na yung sa Suns until 2031 kung may mundo pa nun. Possible din maiwan si Nurkic sa Suns until off-season or ituloy nila yung trade sa Wizards kapalit ni Valanciunas para mas mababa yung kanilang second tax apron. Si Bradley Beal naman kinall out yung mga trade rumors about sa kanya na tinawag niyang nonsense dahil gusto pa rin niya magstay sa Suns. Pero may report kasi doon na tatanggalin lang ni Beal ang kanyang no trade clause kung sa Lakers siya mati-trade. Doon lang ang paraan para tanggalin niya yung no trade clause kasi siya talaga ang may hawak kung saang team niya gustong magpa-trade at gusto na rin atang matapos ni Beal yung kanyang karir. Virtually possible naman makuha ng Lakers itong si Bradley Beal kaso 4 or 5 players ang kapalit niya. Possible pa doon masama si Austin Reeves na kinall out na rin naman ng ibang mga former player at legend ng Lakers na wag bibitawan si Reeves ngayon. Masisira din ang lineup nila. Dahil nakita naman na hindi yung lineup talaga ang problema sa Lakers, mayroon pa. Binitawan din ng Lakers si Quincy Olivari na ngayon naman target makuha ng ibang mga teams. Papalitan si Olivari sa 2-way contract ni Trey Jamison, yung player na winave din ng Pelicans na naka 2-way contract, isang sentro. Bago kasi nakakuha ng 2-way contract si Olivari sa Lakers, ang isa sa mga team na interesado sa kanya after nung Summer League ay yung Miami Heat. Kaso nakakuha na yon ng kapalit. Pero duda pa ako dito baka mapunta pa si Olivari sa team na mahilig sa mga guards. Si Butler naman naghahanap ngayon ng team na pupuntahan via trade. Di umano sinabihan ng kampo ni Butler ang Bucks na wag makikipag-trade sa Miami Heat para sa kanya. Ang Bucks kasi yung isa sa mga team na dumagdag na interesado siya makuha. Meron kasi maipapalit doon ng Milwaukee Bucks para kay Butler, si Middleton. Ewan ko lang kung magkaka-interest nga doon ang Miami Heat. Mahirap din makuha ng Bucks si Butler dahil lagpas na sila sa second tax apron. Ang workaround doon, mag-waive sila ng player na may halagang $6 million. Kaya naman gustong makuha ng Bucks si Butler ay dahil sa sinabi nitong si Giannis na hirap silang manalo sa mga top 3 team ng East. 0-8 kasi ang Bucks dun. Ang nawala din sa identity ng Bucks, perimeter defense na posibleng maibalik ni Butler. Ayaw di umano ni Butler na maglaro sa Bucks na kung matrade siya doon, hindi rin siya maglalaro. Kung maghahabol kasi ng championship si Butler, isa sa best option niya yung Milwaukee dahil kay Dame at Giannis. Kaso hindi na championship ang habol ni Butler, contract na. Na-emphasize niya na yung dati pa na gusto niya ng max contract parang Paul George. After kasi ng report na ayaw ni Butler sa Bucks, agad din naman tinanggi yun ng kampo nitong si Butler dahil lalong bababa ang value niya at walang team ang magkaka-interest na kunin siya dahil posibleng hindi siya maglaro kung sakaling matrade siya sa team na hindi naman niya pinili. Ang isang team pa kasing interesado kay Butler yung Memphis. Meron din pamalit at mas better package pa may bibigay ngayon ng Memphis sa Miami Heat. Ang Memphis din top 3 sa West. Kung mag-decline man or mag-accept si Butler ng kanyang kontrata sa off-season, win-win situation pa rin sa Memphis dahil meron silang 3 player talaga na malaki yung kontrata kaya hindi sila lalagpas sa salary cap.